A blessed evening to you all. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Good evening, Kuya Sir. Merry Christmas, Brother Tony. Pabira. At magandang gabi rin, Happy Brother New Year. Tony. Yun. Amen, And amen. syempre, sa mga nagagandahang nagingiti ang Masters. Yun, And co-host Master. natin. Master lang pala, walang S. Master, kasi isa master, lang. master. Sister Ara, Sister Good Rona, evening po. and Evening, Sister sir. Sai. Good evening. Good evening, sirs. Ayan. At sa mga early birds natin, mga nakapaglato ng amen. maaga, magandang gabi sa inyo. Keep tuning in, keep passing the link. And naway, sumubaybay kayo every Friday evening, 8:30 to 9:30. Gawin niyo pong schedule nito for the whole family. Amen. Sit down, watch, at ito isang magandang paraan para maturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak patungkol sa pag-aasawa. Amen. Napakagandang pagkakataon din po ito mga kapatid na isang buong linggo na tayo ay busy, yung ating pong mga iniisip ay puro trabaho. Yun. Napakaganda na bago natin tapusin yung work week natin ito, makakapakinig tayo ng programang siyang makakatulong sa bawat isa po sa atin. Kaya sa mga young people po na patuloy pong sumusubaybay, please keep on tuning in. At patuloy din po nating i-share yung ating pong link, especially sa ating pong mga kagrupong mga team preparation. Nandiyan na ba yung mga Team Fearless? Yun. Please use your hashtag. Nandiyan na ba yung mga team purposeful? Yun. Amihira, nandiyan. Nandiyan na ba yung team steadfast? Yan. Diyan na. At nandiyan na ba yung leader, no? O yung grupo po ng Team Patient? Yun. Good evening sa inyong lahat, Team Preparation. Alright, so sa pagkakataon pong ito, babati po muna kami, no? Para mapakita din po namin na mahalaga po kayo sa amin at maaga po kayo nakapanood na ipong programa. Sa mga co-host po natin na nagagandahan, una muna kay Ma'am Ara. Good evening po muli sa inyong lahat. Maraming salamat Sir Tony sa pagiging toot. Maraming salamat po at ngayong gabi. Sa ngayon, meron na po tayong 59 viewers. So, keep sharing the link po para marami pa pong ma-reach out na mga young ladies, mga ano natin dyan, kasamahan natin dyan sa team preparation. 61 na po agad. At unang-una, nakita ko po dito sa comment section si Ma'am Jamaica Gobalane na ating interpreter din sa Buti ngayon. na lang nanonood sa atin si Ma'am Jamaica. Sandra Fernandez Bergancha. Hello, Ma'am Good evening. Sandra. Si Preacher Rico Formanes Jr. Good Sir evening. Rico. Si Sir Luis Austero, good evening po. At ganoon din po si Ma'am Jessa Villanueva Araza, good evening. kilala ko yan, Si Preacher Ian Coares, good evening po sa inyo sir. At si Ma'am Annie Briones, si Ma'am Noyce Navarro. At ganoon din po si Sir Carmelito Timpang, good evening po. At si Ma'am Flor Solomon, good evening po. Si Ma'am Julie Butak, good evening po. Anong Julie? Z Manatad. At ganun din po si Kimberly Sodaye. Magandang gabi po. At ganun din naman po si May naghahanap yata sa iyo, Ma'am Aro. Ninette Monsing Amadeo. Ay ganun po. Good evening po sa inyo pong lahat. At ganun din kasama na rin po natin si Ma'am Yang Lorena. Good evening po. At si Ma'am Jenely Reprado. Si Rica Amen. May. Hello po, good evening. Andun po ako, Rica May, kagabi. Good evening po sa inyo. At Ma'am Cyril. At alam ko may mga babatiin ka rin po. Ayan, kanina nabanggit mo na, Ma'am Ara. Gusto ko batiin special shout out kay Ma'am Julie Buta. Hello po. Ma'am, I miss you. Sana magkita ulit tayo. Ayan, na-meet ko siya. Nakaka-attend na sa Taiwan before. Talaga, amen. Hello Amen. po. Good evening po. At syempre, gusto ko rin pong batiin si Sir Sergio. Ayan, ang isa Sir sa... Sergio. Yan, isa sa Amen. mga Great to masugid see you, dating manonood. Dalawang families, the Pulido and Fernandez family. Ayan. Talaga, amen. Hello Serge, po. shout out to you, Serge. Amen, amen. Yes, nag-greet na rin po si Ma'am Jerlyn Serge Fernandez. Ayan, nag-comment na rin siya. And then gusto ko rin batiin si Ma'am Rowena Salem. Hello Ayan. po, Ma'am Rowena. Si Ma'am Rosenny, nanonood na rin. Si Ma'am Danica Ma'am Zenny. Leon Florido, hello po. At si Ma'am Josephine Negado, nanonood na rin siya. Jo, si baka show po tayo dyan, ha? Yes. Oy, baka naman. At si Ma'am Fe. Ma'am Fe, belated happy Belated, birthday. Ma'am, happy birthday po. Fe. At syempre, si Ma'am Arlene Frejoles, hello din po sa inyo. Amen Tapos si po, Ma'am Ma'am Arlene. Ma'am Mary Grace Fernandez. Si Ma'am Marites Blanco, hello po. Ay, si Sir Conrad nanonood. Uy, Papa Con. Ay, si Sir Christy, ayun. Sir Christy. Ay, si Sir Christy pala. Akala ko Sir Conrad eh. Hello po.
At syempre, nanonood na rin si Sir Louie. Ayan, nanonood na rin. Sir Yun, Louie Master Louie, Luis. good evening, sir. Ayan, hello po. Ayan. Sir Louie, Si amen. Sir Louie po ng Pangasinan, nanonood na rin daw siya. And then si Ma'am Bering Galindo, hello po. At sa lahat po ng Team Patient, mag-ingay Yun. naman kayo sa comment section. At sa Southeast Family, Yun. lahat ng mga Pamilya. fathers, mothers, hi sa aming leader, Sir Maki, at sa aking minamahal na mother at Wow. kapatid. Saksi Kala ko naman, may minamahal ng iba. Yun. Hello po sa inyong lahat. Ma'am Rona. Amen. Yun, maayong gabi sa tanan. Nakita ko si Sir Chris Wills. Maayong gabi, sir. At ang West Bank family, na dito na din, si Ma'am Christina Trinidad, si Pau, si Ma'am Fe, Amen. at ang mga PS students natin, sir. Hoy, Sila Ma'am Bira, Chantel. mga busy yan ngayon eh. Yes, busy yan, sir, sa kanilang Bible notes. And, Buti pa kayo. and ang Dolores Strikers din po, sir. Amen, Brother AJ. Nagpapa-shoutout sila. And of course, ang Ascom Boys Ask and your boys, Ascom Jesus and Girls. Company. Shoutout po sa inyo. Shoutout to all Yun. of you. At sa lahat po, nakasama namin ngayon, maayong gabi sa tanan. Yun. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Rona. Ito po, no, itong mga kasamahan natin ng mga Dolores Strikers, nakakatuwa to eh. Kagrupo natin to at regular yung nakasama natin sa fellowship natin ng Team Prep. At nakakatuwa din na talagang nag-enjoy sila sa grupo natin. No, kaya mga kapatid, no, salamat po sa patuloy pong pagsubaybay. And prayerfully ay pinagpapala po tayo sa ating pong pinag-uusapan. Kuya sir, baka may nais pa po kayong batiin. Kala ko, pag-uusapan na natin. After po ninyo bumati, Oo, kuya. Binabati ko lamang muna lahat ng mga kasama ko sa Philippine Navy, Amen. Philippine Fleet Deputy Commander's Office, Lenlen Regalado, shout out to you, si Serge, si Sergio, Fernandez, and Pulido families. Dati akong kasama yan, masugid na taga-subaybay natin yan. Amen po, amen. Kimchi, and to all of you, special shout out. Amen. Maraming salamat, Huya sir, no? Sa mga kapatiran po namin, as of now, we have 76 viewers. Patuloy lamang po natin i-share yung link. At kung meron pong magpapa po dyan na notification, wag nyo muna yung pansinin. No, napakaganda na sumubaybay po tayo at hindi po natin mamiss yung buong parte po ng ating pong programa. Sa mga kapatiran po natin ngayon, ngayon pa lamang po nakakapag-tune in sa ating pong programa, this is our part 4 ng ating pong topic regarding po sa honesty and respect. Ulitin ko po mga kapatid, honesty and respect. Alam nyo, yung ito pong pinopost ko po is regularly ko pong sinesend sa GC ng Team Prep. Yes. No? Sinasabi ko ito, yung honesty and respect, isa ito sa napakagandang pag-usapan natin at minsan nagiging problema. Actually, hindi lang naman minsan eh. Madalas nagiging problema. Na kung saan may mga bad habits tayong nadadala habang tayo ay kayo ay mga young people pa lang, eh napakaganda na ngayon pa lamang po ay maano na natin yan, kumbaga parang kung merong kinakailangan tanggalin o tapyasin ayusin. sa buhay natin, matatanggal na habang maaga pa. Yun. At ako po ay naniniwala pag habang maaga pa na Yun. meron tayong issue dyan regarding sa attitude na yan na hindi maganda. May pag-asa. May pag-asa na, Yun. Yun. malaki yung pag-asa Yun. na magiging masaya po ang inyo pong pagsasamahan ng inyo pong magiging asawa kung magkakaroon Amen. kayo ng asawa. Para may huli pa eh. Grabe Sir naman, Tony. pag-emphasize mo naman, Brother Tony. Kung magkakaroon kayo. Grabe naman. Sir Tony, meron lang akong babasahin dito na may greeting sa Cesar eh. Ay, sige po. Si Arvin Noot, sir, basahin ko lang. Good evening po, my highest majesty, Tito Roy. Ay, grabe naman yun. And Tita Tiny, happy birthday. Grabe, ang aga, ang aga Oo, bumati. i-advance na natin kasi sa Wednesday pa eh. Grabe. I-advance na natin ang happy birthday si Ma'am Tina. Si Arvin, sir. Si Arvin. Noot. Yes, sir. Yun. To my Brother highest. Highest. Oo. Arvin. Shout out to you, Brother Arvin. Tito Roy daw. And then happy birthday, Ma'am Tiny. Highest, Tito, grabe talaga. Highest. Wag mo Tito na kami Roy. yung master. Highest Kasi majesty. naka-reserve yung Kiara. Yes, yes. Wala nang mas Ayan. tataas doon. Wala mas Yeah. mataas. Ayun. Sa larangan ng mga babae na kaalaman patungkol sa kay Master Ari. Sir, speaking of birthday po ngayon ni Ma'am Edna. Ay, oo nga pala. Yes. Happy birthday. Okay. Ate Eds, happy birthday, ha? Happy birthday. Ma'am Eds, happy birthday. Ma'am Edna, We love maaaring you.
hindi po formally na kayo po ay nakaka-attend po sa grupo po ng Team Prep, pero kayo po ay always welcome sa grupo po namin. Yun. At Yan. yung isa kong brother din, birthday din niya Ay. ngayon. And alam niyo po ba na, Sir Tony, may naalala ako habang nagbigay kayo ng about honesty and respect. Dahil may isang celebrity na nabasa ko lang Aha, kagabi yung celebrity? kanyang interview. Sino yan, Mars? Yan, Hindi na lang natin pangalanan. Yun. Na-catch kasi yung attention ko doon dahil nga siya, hindi siya Kristiyano. So it means it is applicable sa lahat. Alam mong sabi niya, sa marriage or sa relationship po kasi, hindi lang enough yung love. Ang natutunan ko is, kailangang merong respect and honesty. Wow. Oy, Baka mismo ma'am, yan, nanood ha? siya ng programa natin. Actually, Feeling pag ko. sinabi mong mahal mo yung tao, in the real sense of the word love, ayon sa Biblia, napapaloob na doon yung honesty. Tama po, sir. Yes, sir. Kasama na yun, automatic. Kasama yun. Oo. So nakakatuwa lang, sir, na marinig yan sa mga tao na, sabihin na natin, hindi tulad sa atin na may church na nag-aalaga spiritually. So, how much more pa yung mga kabataan natin ngayon? Yun. Tama, sir. At yung topic naman natin, Brother Tony, for the past 3 or 4 episodes ay patungkol sa honesty and respect. Yes, sir. And tonight, meron tayong special na tatalakayin. Yes, sir. Actually, sir, special ito dahil nga marami nagde-demand na maganda Ayun. matapik na matakil ho natin. Actually, na-announce natin last Friday ho ya, supposedly mag-focus tayo for preparation, no? May Mga mga kabataan. para sa mga Oo. kabataan. Pero hayaan niyo po muna ngayon pong gabi na maglaan ho tayo ng oras regarding po sa mga specific issues Yan. na kinakailangan nating pag-usapan. Yun. Hindi pag-uusapan para palalain yung problema, kundi pag-usapan natin para masolusyonan yung mga problemang nararanasan po natin. Alam ko si Huya, babanggitin po ito yung mga current issues regarding po dito. Sir Roy, sir. Bakit naman ako naman ang Sir Roy, kasi syempre, unahin Yun, natin yung okay. veterano. Yun. Yung Para po sinabi, highest. may Highness. anan patungkol Highest. dyan. Yes. Yun. Alam mo mga taga-subaybay namin, napag-usapan namin last week that we believe this will be a blessing sa lahat na makapakinig nito. Even after tapos itong live show, kung babalikan ng mga taga-subaybay natin or others na hindi pa nakaabot ng live show, Yeah. this will be a blessing to you. Sapagkat maraming sitwasyon sa buhay mag-asawa na ang dalawang bagay na ito, dalawang sitwasyon na ito ay nagiging ugat ng maraming away. Ugat ng maraming away sa dalawang issue lang na yun. Ito Marami. dalawang issue Ang na to. dami nang nasasagi. Marami. Marami. Grabe naman yan. Yun. Yung una, Brother Tony, ay patungkol sa social media. Yun. Sir Roy, social media. Okay yan. Sa mga viewers natin ngayon, yan ang magiging focus natin regarding sa social media. Sir Roy. Pangalawa, it will be about cellphones. Uy, cellphone. Sir Roy, hindi mo po pwedeng mawala sa usapan yung cellphone pag pinag-uusapan natin yung social media. Yun. Magkadikit Tama. yan, Brother Tony. Palaging magkadikit yan. Magkadikit yan. Yes, sir. Okay, bakit naman napasok naman sa social media sa larangan ng honesty and respect? Ayan na. Alam mo kung bakit, Brother Tony? May mga Yes, sir. sitwasyon ngayon na mag-asawa. Alam mo, ako naintindihan ko yan eh. Sa finances, may joint account. Diba? Yeah. Oh, para madali mo matrack yung finances ng pamilya, di ba? Mag-asawa, yung kinikita niya, may joint savings kayo, okay lang yun. May Tama joint naman account, yun, at saka yun naman talagang kailangan dapat yun. Minsan, gagawin. conjugal ika nga, Yes, sir. conjugal account, di ba? Conjugal property. Pero, wala naman nakalagay na conjugal Facebook. di ba? Conjugal social media account. Yun. Ayos yun. And yet, maraming mag-asawa ngayon, is either iisa ang Facebook nila o alam ng wife ang password ng husband Yun. at yung husband yung password ng Facebook account ng wife. Sir Roy, sinasabi nyo na yung Facebook ni Mister at yung Facebook ni Mrs. dapat iisa lang? Yun ba ang ninanayos sabihin, Sir Roy? Kung ang Facebook ay pwedeng paglagyan ng pera, pagdepositoan, Mhm. joint Facebook account, joint financial account pwede. Pero kung social media for usage, there must be some boundary of respect. Yes, sir. Yung Okay. sa lalaki, sa lalaki. Yung sa babae, sa babae. Bagamat sinasabi sa Genesis chapter 2 verse number 24, di ba, na hihiwalay ang isang anak na lalaki sa kanyang magulang, nanay at tatay, and he will cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Yes, sir. Ang katuruan sa Biblia, the moment na mag-asawa kayo, bumukod kayo, sapagkat one flesh na kayo. Refer to the physical union. Mhm.
yung pagsasama nyo bilang mag-asawa, kaya nga sinasabi sa New Testament, the marriage bed is undefiled. Pero wala namang sinasabi doon, this social media account is undefiled. Hindi naman sinasabi na dapat mag-joint Pwede, account yes, kayo yes. or yung Facebook ng husband, yung password na kay Mrs. Aha. Pwede naman na yung Facebook ni Mrs. ang password na kay Mr. Mhm. Pero mas madalas, ang nag-check ng laman ng Facebook ay yung Mrs. Chine-check yung Facebook ng Mr. Aha. Pambira sa mga viewers natin, somebody can testify regarding po dyan sa issues na yan. Kung alam nyo po yung sinasabi po natin, no, makaka-relate po kayo dyan. Which is, eto po nung sinasabi po ito ni Huya, no, na kung saan nagiging issue kasi parang ang nangyayari, parang dinedemand ni Mr. o kaya dinedemand ni Mrs., dapat alam ko rin yung social media account mo. Ayun, Kumbaga password. lahat dapat malaman niya, Huya, tama ba? Tama yun. Mhm. Yung sinasabi ba dito, naging sanhin ng away, kung hindi naman alam ng Mr., walang away. Pero di niya alam, under na pala siya. Ooh, yeah. Di ba, ang madalas na marinig mo dyan, hindi, syempre, para malay ko ba kung nagluloko siya. Hindi ba siya pwede magloko kung hindi sa Facebook? Di ba? Kaya nga Facebook ka lang pala eh. Kung palagay mo nagdududa ka sa husband mo, wife, I'm here to help you, huwag kang bumaba sa level niya. Bagkus, lalo kang dumikit sa Panginoon and trust God more. Aha. Amen. So you will learn to trust your husband more. Amen. If you have trust issues, ang sagot doon, hindi bumaba sa level ng distrust. Tama, sir. Amen. Very Bagkus good. dapat patibayin lalo ang trust. More often than not, kaya ang wife, mas madalas wife, may alam sa password ng Facebook account, not only Facebook, Instagram, whatever, Twitter, whatever, ng asawa is because nais nila i-check sino ka-chat ng husband. Yun. Sino nag-like? Ay! Yun. Mabibihira. Sabi ka ni Notification. Brother Willie. Ay! Shout out, Brother Willie Chapes. Sir Will. Pag may nag-like, ano sabihin mo? Nag-like sa picture mo, hindi sagutin mo, I like you too. Sir, Disgrasya. pag Nag-like nag-love, ka, di ba? nag-heart. Oo. Love, I heart you pag-heart too. sir love. I love I you heart too. you too. Hindi naman, love, heart lang naman eh. Sabi mo, heart. Amen. Di ba? Ibig sabihin dun, Brother Tony, the moment na kinasal ang isang lalaki at babae, hindi ibig sabihin yung buong mundo ninyo ay maging isa lang. There must be a distinct personality of the husband and the wife. Yes, sir. Yung kaibigan ni Sister Christy, kilala ko sila, pero hindi ko sila lahat close. Yeah. Mahilig nila eh. Shopee, Lazada, di ba? Ang hilig nila eh. Malay ko ba kung ano pinag-uusapan nila? Di ba? Oh, 1, 2, 3, 1. Ma'am Tina, 1, 2, 3, 1. Oh, okay na. Ito naman, picture mo na. Screenshot. Alam ni Huya. Narinig ko lang yan eh, di ba? Ako, pinapabayaan ko siya doon. Sapagkat that is her own world. Mhm. Doon siya naging kumpleto sa naging personality niya. Yeah. Ay, sa bahay, kung makita mo lang eh. Mahilig si Sister Chrissy sa radyo. Kahit hindi maintindihan, basta may tugtog lang. Basta may music, basta may nagbabalita lang. Yeah. Ako naman gusto ko, instrumental, gospel na pipe-in lang. Para makapag-isip ako, makapagkape. Hindi ko naman sinasabi na, patayin mo yan, dito ka lang makinig sa akin. Yun ang hilig niya eh. Mm. That is, yun ang gusto ng kanyang personality. So, if we extend it, pagdating sa kanyang circle of friends na kinokontak niya through Messenger, through Facebook, that's hers. Binibigyan ko siya ng space doon. Amen. Kailanman, hindi ko sinabi na ano bang password ng Facebook mo. Pwede ko ba ma-check yan? Ako, my Facebook account is, baka wala namang Facebook account. Meron, pero I don't use it. Sa kanya, I leave it up to her. Because that is her own world. May mga times, magsasabi siya, Bing, tinan mo to si ganito. Okay, fine, okay. Ito, hindi nantok na ako. Okay, bahala ka dyan. Sa'yo yan eh. But kawawa ang husband, Brother Tony, if dahil hindi niya alam na dapat pala may distinction. Maliwanag yan. Kung Amen. ano ang sa kanya ay sa kanya, ano ang sa wife ay sa wife. Amen. And because hindi niya alam, free access ang wife sa husband or husband sa wife sa pagbukas ng Facebook account na dapat personal. Ang ganda nun, Huya, no, nung pagkakasabi nyo kanina, we do have a distinct personality. Which is very true. Yung lalaki, iba yung hilig. Yung babae, iba yung hilig. For example, ang hilig ng lalaki is mag-basketball. Yung babae, gusto ng shopping. No? Hindi naman po pwede, for example, ako na iba yung hilig ko,
ipagpipilitan ko yung sarili ko na maging hilig ko yun. Sa kanya yun eh. Di ba? Same thing din sa babae na maging hilig niya yung pagbabasketball kasi hindi yun ang personality niya. Palagay ko, Tama, Brother kuya. Tony, nung nakita mo si Sister Dang, Nakita ko yun, sir. merong Oh. distinct character sa kanyang personality na nagustuhan mo. Yes, sir. Kaya mo siya nagustuhan eh. Ngiti pa lang eh. Naiiba sa iba. Naiiba sa pangkaraniwang babae, di ba? Yes, sir. Kaya siya ang Oo. pinag-pray mo. Yun. At nung kinasal kayo, hindi ka nag-attempt na baguhin ang personality Oo mo. naman, siya yun eh. Siya yun eh. Oo. Eh baka siya na ay maging Tony. Eh mahirap naman. Eh, Sister Dang nga siya, di ba? There are times, Brother Tony, na maaring yung husband, sasamahan niya ang wife niya sa kanyang hilig. Mm. O sasamahan ng wife ang husband sa kanyang hilig. There are times na pag mga kaibigan ko, ay marami akong kaibigan ng mga foreigners, Yeah. sinasabi ko, Sister Christy, sama ka muna ngayon kasi binanggit kita kay ganito. Gusto ko niya makilala, ma-meet. Sinasama ko siya. Sa next na meeting namin, sama ko? Hindi na, kasi kaibigan mo yan, hindi ko mang kaibigan yun. Nag-meet na kami, okay na yun. So, hindi ko tinatago sa kanya, pinapakilala ko. Good, para very good. makilala siya. Mm. But afterwards, ayaw niya rin sumama. Okay, Kasi yeah. kaibigan ko, makakapag-usapan Yeah. namin, mga hilig namin. Amen. Diba? Kung mag-dive Ma-out siya, of place lang yun. Ma-out of place siya. In like manner sa kanya, ini-encourage ko rin siya. O may umuwi sa kanyang dating classmate niya na nurse corps. Galing sa abroad. Sabi niya, Bing, may lakad ka. O, di, lumakad kayo. Kakain kami po. Pumunta kayo. Sumama ka. Ay, hindi na. Utang na loob. Maawa ka naman sa akin. Gagawin mo akong driver, bodyguard, di ba? Because I would like her to have her own distinct world na ugma sa kanyang personality. Tama, sir. Kasama doon ang kanyang Facebook account. Yeah. Tama yun, sir. No? Maganda po yun na na-emphasize po natin po yan. No? Actually, sa totoo lang, wala namang issue. Maganda yung sinabi nyo kanina, Huya. No? Ipinapaalam mo kung sino yung kasama mo para next time, hindi na magdadalawang isip na si Mrs. na kung sino yung kasama po ninyo. Which is, it is a very good way para maipakita po ninyo yung pagiging honest po ninyo. And of course, nakikita din kung sino yung circle of friends, kung sino po yung kasakasama ni Sir Roy, in which is, pwede rin mangyari din sa ibang mga mag-asawa na kung saan nangyayari po yan. So, kaya po, regarding po sa social media issues, meron tayong certain boundaries na dapat hanggang dito lang ho tayo. Na hindi na dapat nating paghimasukan pa. Kasi, Respeto lang. Marami, respeto. Yes, sir, no? Napakaganda po nito. Ito, mayroon po nag-comment dito, Huya, no? Sabi po ni Ma'am Daviamen Agusa Shell. Sabi niya po, Huya, I never check my partner's phone. Check. Pero mamaya pa pupunta doon sa phone. Sige, sir. Social media muna tayo. Ito, Social media. Ito sir, meron akong naisip na usually nangyayari. Dito na nag-i-start na hinihingi ng partner yung password. Kasi minsan sir, Ito na, sir. Ito, tatanungin na natin sila. Ito ang Ito Ito yung na. palaging may Yun, issue yun, dito yun. eh. Oo. Ito madalas na nagde-demand eh. Sige, Ma'am Sai. Sige nga. halimbawa sir, alam mo yung may asawa ka na, kilala mo yung pass niya. Siyempre may pass, halimbawa. Tapos sir, yung solo picture ng partner mo, pinusuan ngayon ng pass mo. Oh, tapos nag-comment. Tapos yung mga, sa maano kayo, bakit kaya niya pinusuan? Titignan mo na ngayon yung mga ibang photos o kaya pinopost ng partner mo. Aba, laging pinupusuan ni nung pass niya. So Yun. ngayon, ang mangyayari ngayon sa babae, hindi naman sa lahat po naisip ko lang. Karamihan lang, no? Sa karamihan lang. Pangkaraniwan, ang nangyayari, nagiging investigador na tong si asawa. Yun. Lalaki man o babae. Kaya ang nangyayari dyan, Sir Roy, Sir Naging Tony. Detective Conan na. Yes. Tatanungin mo na yung password kasi naglalaro na sa isip mo, baka naman nagchat-chat na sila. Yun na. Ayun. Pumasok Kaya na. aalamin na. Ayun Ito na, nga, sir. Ang iniiwasan natin dyan. Yes, sir. Kontrolado mo ba yung isip ng mga tao na magla-like o mag-heart sa pinost mo? Totoo nga naman yan. Oo nga naman. Hindi Kontrolado natin mo ba? kontrolado yun. Ang tanong dyan, hayaan mo sila mag-like o maglagay ng heart sa husband mo. Ang tanong, siya ba ay naglalagay ng heart sa kanila? Yun. Di ba? Hayaan mo sila. Pasalamat ka, yung husband mo, ina-admire. Walang masama doon. Ang tanong, siya ba ay nag-heart din o nagla-like sa mga ano? Kung hindi, anong problema doon? Yun. Hindi mo sila makontrol. Yeah. So, hindi dapat pag-awayan ang action ng ibang tao na pag-awayan yung mag-asawa. Yun. Kung halimbawa, Brother Tony, may magsabi
sa'yo. Mm. Alam mo, gusto ko si Brother Tony, talagang pag nag-lead siya, lalaki siya. Yun, Ang nasabi ay babae. Dapat matuwa si Dang. Yeah. Because ang kanyang husband ay talagang lalaki. Meron. Amen. Maraming, Nakita, sir. Oo, maraming Nakita. nag-a-admire. Hindi Marami naman. nag-admire. Sinasabi ko ba ni Tony, you could not control what is in the mind of other people. Amen. In their minds. That's right. Hindi mo makontrol yun. So hindi dapat pag-awayan yun. Kung pag-isipan ng masama ang husband mo, hanggat wala siyang ginagawa, huwag kang magalit. Yun. Hayaan mo lang yun. Ang mahirap sa atin, as he thinketh in his heart, so is he. Gawin natin sa perspective ng babae. As she thinketh in his heart, so Ayun na. is she. Bigyan natin, oo. Yan ang madalas eh. Binibigyan mo kasi ng kahulugan yung ganon. Ayun. Diba? Baka may reaction pa yung ano. yung Sabi ni ano. Ma'am Noyce, mas matindi pa sa NBI at FBI pag nag-imbestiga ang mga babae. Tsaka sabi Oh. din ni Ma'am Arlene, Frejoles, sakit sa ulo pag naging investigador ka. Yun. Kasi sir, I-stressan mo pa ang sarili. ang mangyayari niyan, i-check pa yung mga common friends. Sino kaya yung friends na to? Tsaka sir, maubos Grabe yung... naman. Alam mo, pag hindi mo kabisado o Facebook, mahirap siya. Common friends, common dogs Yeah. siguro, common pets. Marami ako noon. Pero yung mga pag-check na, it takes effort. Time It pa. takes Yes, time. sir. Maraming time And ng then, babae. ang kalapasan lang dyan, mag-aaway kayo. Yun. Yun. Nag-invest ka ng time. Sabi ko na nga ba, Marce? Sabi, tinan mo to, Marce. Tinan mo to. Nag-heart, Sabi. Yan na, may kasama ng Mars. Oh. Di ba? Friend niya. Oo. Yan magawain ng mga friend. O, di ba? Oo. Okay. O. Ngayon, total, nabanggit rin ng Brother Tony yung cellphone kanina. Di ba sabi niya, I never check. That's magandang ano yan. Kasi, hindi lamang social media account, but pati ang cellphone. Totoo yan, sir. Pati Pati ang telepono. cellphone. Sapagkat may mga mag-asawa ngayon na pag open access, hindi naman open access, chine-check ng asawa, ng spouse, ang cellphone ng husband o ng wife niya. Open access naman. Isa pa yung open access. I don't care kung titinan ni Christy. Pero ayaw niyang tingnan. Kasi di sa kanya eh. Pag may nag-text sa akin, hayaan niya lang, may nag-text. Pag may tumawag, pinapabayaan na niya. Pag siya dati-rati, may tumatawag, okay lang, ayoko sakutin. Ganun kasimple. Today, may mga mag-asawa, Brother Tony, yung asawang babae, alam niya ang password na cellphone. Yun. Pag nag-text, kinukuha niya. Ay, dad, nag-text si ano. Siya yung Binasa nagbasa. na sir. Nauna pa, no? Sekretary Eh, pagunahan. pa eh. Close kayo ah. Yan na, nagsabi na. Close Meron kayo. kasing usapan, may agreement. May ano yung agreement? May usapan sila. May usapan, sir, na pwede kong i-check yung cellphone mo. O pwede mo ding i-check yung cellphone ko. Walang masama doon. Yung finances namin ni Sister Christy, meron kaming common para sa amin. Meron sa kanya, meron sa akin. Diba? Eh, kailangan niya ng pang-money pwede niya. Yun. Diba? Kailangan Importante niya yun, sir. Pang-basketball ko, pang-sports. Ayun. Ah. Open yung kanya account, pwede ko i-check. Open yung account ko, pwede niya i-check. Yung joint account namin, open yun, pwede i-check ng bawat isa. Hindi namin kailangan ng agreement. Bakit? Open naman yun eh. Any agreement, if ever there is one, should be based on trust, Yeah. not based on distrust. Amen. Oh. Alam mo Open, na, Ma'am hindi- Sai. Hindi namin kailangan ng agreement kasi open naman eh. Ngayon, maglalagay kayo ng agreement sa umpisa kung may distrust ka sa husband mo o sa wife mo. And then idadaan mo lang na para mas mabilis yung coordination natin, yung usapan natin, may agreement tayo na baka wala kasi baka nasa toilet ka, nasa restroom ka, whatever. Baka may emergency na tawag, o di ba? Baka tumatawag yung boss mo. O di at least alam mo, hindi ka Oh. maipit sa boss mo. In the guise of that agreement, nagkakaroon ng overstepping of the boundary of respect. Yeah, totoo yan, no? Kaya maganda po yun, Huya, no, na na-emphasize natin, there is a certain boundaries na dapat hanggang dito ka lang. Kasi not unknowingly, na ano natin nawawala na yung respeto natin sa isa't isa. No, wala naman pong masama na alamin po natin, pero yung sinasadya na lahat na lang inaalam mo, pambihira eh. Kaya maganda po yung sinabi po kanina ni Detective Sai eh. Di ba? Bago. Detective Sai, kasi yan, lahat na lang, isang nag-heart lang. Yes, O sir. lahat, inano na, inimbestigahan na, o sino kayang nag-heart niyan? O, pinusuan na. Sir, bilang pa yun kung ilan select yung na yun. angry, ilan yung heart, Oo, ilan yung diba? like. Kung aalamin natin, kaya mag-ingat tayo sa mga taga-subaybay namin ngayon sa social media.
Because yung ating feelings and emotions are already canalized. Totoo yan. Nakadikahon na eh. Eh kung hindi mo hinard, ano ilalagay mo? Nakasimangot. Sige nga, pipiliin mo nga kung anong mas malapit-lapit sa heart. Umiiyak, tumatawa, ngumiti. Di ba? Oo nga naman. Sige Yung nga, galit. tingnan ko nga. Tama. Ay, totoo nga, Huya. Limitado ang choices mo. Maliit. Magkatabi yung Oo like nga at saka naman. heart, no? Oo. Tapos sa Care. dulo yung angry. Oo. Ilan ang Angry na choices lang. mo eh? Konti lang, sir. 4, 6, 7. Hindi mo ma-express talaga yung kung ano yung gusto mo. Hindi mo ma-express kung anong gusto mo. Mm-mm. Lalo ka sa mga emojis, di ba? Yung Yes, sir. Oo, marami yan. pindutin mo lang kaagad. May ngumingiti, may tumatawa, may lumuluha, at Totoo may yan. heart. Anong pipiliin Yan. mo? Eh di heart. Tama, oo. Sir, merong nagulat. Ha? Okay, You know, oh, napawaw, wow. Oh, wow. Oo. Diba? So mag-ingat tayo sa ganon. Yes, sir. Baka nagre-react tayo not knowing Yun our na. reaction Yun is na nga. baseless. Yun na. It is founded on the limited choices na pwedeng i-reply sa emojis ng ng social media. Yes, sir. Nakita niyo po, mga kapatid, yung danger po niyan. No? Sa social media pa lang po yan, isa pa lang po yan na isang reaction na nagbibigay tayo kaagad ng maling kahulugan. No, yan po ang nagiging problema po pag masyado na tayong nakasubsob. Yan. Nakasubsob sa social media. Yan. At palagi na lang po kakasubsob sa social media, nakapanood ng drama, Yun. nagkaroon ng Drama issue na. yung asawang lalaki at saka asawang babae, naging issue may babae. Yan, Tapos yan. yung kasalanan ng napanood ninyo na short Drama. clip na yon, iniisip ninyo ganun na rin yung kasalanan ng asawa ninyo. Yun. Yung telenovela, ibinuhay na sa totoong Yun na nga. buhay. Sa pamilya pa nila, sir, pinasok. Kaya tuloy sinabi niya, ako ang legal wife. Ayan. Ginaya pati yung linya. Diba? Correct, sir. You're a second grade. Oh, yan. Trying hard. Ayan. And alam mo yung sa cellphone, sir, naranasan ko yan. Ang nag-reply yung asawa. Ay, grabe. no? Ano naman ang kinalaman ng asawa? Alam mo ba ang background na Okay, wag natin i-ano sa cellphone. Nakataon kasi nakanala sa cellphone eh. Halimbawa, nag-uusap kayo ni Master. Oo, sige nga, Huya. Tapos Si bigla Master. kang dumating. Ang naabutan mo lang, basta, mali siya. Yun lang naabutan mo. Nag-react ka na. Since yun na naabutan mo na phrase, Yun. nag-react ka na kaagad. Mm-mm. Naku, alam mo, sis, tayo makako-host tayo. Alam, mali talaga si Brother Tony doon eh. Oo. Alam mo ba ang pinag-uusapan? Eh, ang narinig mo lang, basta mali siya. Oo. Bakit ka nag-conclude na si Brother Tony? Eh, kung si Judas ang pinag-uusapan. Oo nga. Di ba? Anong kinalaman mo sa tinext Good sa point, husband sir. mo or sa wife mo, spouse, na nabasa mo ay isang paragraph lang? Na hindi mo Totoo, alam sir. ang background. Totoo yan. At ikaw ang sumagot doon or ikaw ang nag-react. At nag-formulate ka na sa isip mo na ano naman kaya to? O, nahusgahan mo na kaagad sa isip mo ang husband or yung wife. Kakapanood yan eh. Kaka-cellphone mo yan. And sa ganon, yung ang maging dating, sir, is disrespect nga na hindi niya nalalaman na binaba niya yung kanyang asawa sa harapan ng ibang tao. Totoo yan. Totoo yan. Ang pangit pa dyan, hindi open ang cellphone, pero pag naliligo ang wife o yung husband, kinukuha Ay, patago. check. Grabe. Patago. Tumatiming, Huya. Tumatiming. Si Mister naliligo. Yun. Tumatiming talaga. Pambira, pag naligo to, check ko nga yun. Pambira, grabe naman yun. Diba? May mga times, pag may tumatawag kay Sister Chrissy na tulog pa ako. Bing, tulog pa ako. Yan, ikaw ang tinatawagan, hindi ako. Sagutin mo. Diba? Bakit ako maano? Kaibigan mo yan, sagutin mo. So dapat may respeto tayo Tama. sa bawat isa. Social media and sa paggamit ng cellphone. Bakit? Ito ay maging problema. Tanggapin natin mga taga-subaybay namin sa mag-asawa sa tahanan. Maraming problema nagsimula sa cellphone o Amen. sa social media. Amen. Actually po, Huya, no, isang nakakalungkot na pangyayari sa isa pong mag-asawa na sa isang simpleng bagay na wala namang kahulugan, binibigyan kaagad natin ng kahulugan. No, na kung saan nakikita po natin na yung pagkakaroon ng walang tiwala sa ating pong asawang lalaki o sa asawa pong babae. No, alam niyo po mga kapatid, napakaganda po ng verse pong ito na sana po makita po natin mga kapatid yung kagandahan po ng verse pong ito. Sabi po sa Psalms chapter 118 verse number 8,
it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Napakagandang verse na kung saan dapat mas magtiwala tayo sa Panginoon kesa magbigay tayo ng confidence, no? Or kumbaga parang tiwala sa ibang mga tao. Alam niyo po mga kapatid, kakulangan lamang po sa tiwala po natin sa Diyos, kaya nagkakaroon tayo ng issue sa ating po mga asawa. Bakit po ganun, no? Alam niyo po mga kapatid, pag meron tayong tiwala sa Diyos, no, meron tayong magandang relationship sa ating pong Panginoon, no, na kung saan walang space yung ating isip na makakapag-isip tayo ng mga negative things, no, makakapag-isip tayo ng negative thinking, no, na kung saan pambihira makahanap lang tayo ng mga issues over sa social media, masisira na kaagad, mafe-feed na kaagad yung ating pong isip na kung saan makakapag-poison sa ating pong sarili. Kaya napakaganda po mga kapatid, sa dami-dami ng pwede po nating ipasok sa ating pong isip, why not na ipalit po natin ay ang ating pong Diyos. No? Diyos po dapat palaging isipin po natin. Kapatid, hindi mo ba pinagpipray yung iyo pong mister? Hindi mo ba pinagpipray yung inyo pong misis? Na kung saan kaagad binibigyan nyo kaagad ng kahulugan? No? Kaya mga kapatid, napakaganda po na magtiwala tayo sa Panginoon. Alam po ng Diyos, mahal po kayo ng Diyos, hindi hayaan ng Diyos na masira yung buhay ng inyo pong mga mister o kayo inyo pong mga misis, no? Na kung saan pambihira, kayo pa ang gumagawa ng rason para masira sila. Yun. Di ba? Yun. Kaya mga kapatid, tiwala lang sa Diyos, no? At pag meron tayong tiwala sa Diyos, hindi rin tayo magkakaroon ng issue ng tiwala sa ating pumamahal sa buhay. At yung regarding sa honesty and respect, sigurado palagi nating yung ma-apply sa ating pong mga mahal sa buhay. Sir Roy, sir. May babasahin mo na si Master Ara. Di po, kay Ma'am Davia Men Agusa, Chile. Sabi po niya, for me, kawalan ng tiwala sa asawa ang ganon na pag-uugali. At ganon din, kawalan na rin daw po ng self-confidence. So, ibig sabihin, wala siyang tiwala sa asawa niya, ganon din siya sa sarili niya. Wala siyang tiwala sa sarili niya. Even kasi yung pag-check nga ng social media, ng phone, etc., ay napakalaking bagay. Doon ma-check yung respect ng bawat isa sa kanila. So, yun. Ayon kay Ma'am Davia Min, kawalan ng tiwala sa asawa at kawalan na rin ng tiwala sa kanyang sarili. Yeah. Dora? Sir, kasama na natin sila Pastor Louie po ngayon, sir. Hello po, sir. Good evening po, Good Pastor evening Louie, po. sir. Good evening, sir. And sila Louie. Pastor Gomer din po, sir. Yung sinabi kanina, sir, ni Master Ara na wala na ding self-confidence, papasok na yan yung inferiority. Oh, at mahirap na kapag yung asawang babae, sir, hindi na confident, ang kaano na yan ang kapalit na dun sa self-confidence, maging inferior na kasi hindi na nga siya confident Kaya wala na siyang ibang gagawin kung hindi mag-check na lang ng mag-check hanggang sa away talaga. Yun. Ang isang dapat gawin din kasi ng mga husbands, generally husbands, Brother Tony, kasi ang husband nasa labas ng tahanan, di ba? Marami kang nakakausap ng mga tao. Hanggat maaari, be proud of your wife. Ipakilala mo yung wife. Amen. Ayun. Hindi naman po pwede lahat kasi may activity yung wife, may schedule siya. But hanggat may pagkakataon, ako lahat ng mga kinakausap ko, pinapakilala ko si Christy kung available siya. Pag hindi siya available, I try to make it a point na, kasi marami akong kausap ng mga foreigners. I'd like you to meet my wife. She is a retired military nurse, ganto. Bakit? I'm telling them I'm proud of my wife. Hindi ko tinatago. Hindi ko tinatabi. Sana all talaga. Ayun. And to the point na minsan, siya na nagsasabi, Bing, ikaw na lang, pagod ako. Sige. Pero gusto ko ma-meet mo si ganito. Kasi ganito. So, yan ay nagpapakita na, pinapakita ko lang na, I'm proud of you, Flex. you're my wife. Yun. Kumbaga, sa buong mundo, papakilala kita. Amen. Kung available ka at may schedule ka. In like manner, hindi ko sinasabi na, kung sino manager ako ng mga teams ng sports sa Navy, sa basketball women's, basketball men, sa rowing, sa shooting, sa judo. Yung mga tao na minamanage ko, mga babae, kilala Sister Christy. At kilala niya rin. At sinasabihan niya, pinapayuhan niya itong mga to. Yung mga kasama ko mga babae sa opisina, pinapayuhan niya. O kayo, ganitong gawin niyo ha, ganito. Huwag kayong ganito. So, I'm open. Hindi ko ginagawa sa kanya to kasi may agreement kami.
Bakit kasi may agreement pa, no? Wala namang Oo. issue, ba't kinakailangan? Hindi ko kailangan itupad yung agreement because in the first place, walang agreement. Ginagawa ko to kasi I'm proud of her, nais ko makilala Amen, ng mga amen. tao ko. Amen. Nais ko makilala ng mga tao ko, Sister Christy, kasi alam ko marami siyang alam na tinuturo sa mga tao ko. So dapat ganun yung ating without any agreement and walang boundary, sinet kami, pero nagre-respetuan kami. Yes, Ara. Ayun. Sir, naalala ko lang, ewan ko kung tama, based on experience. Hindi, sir, naalala Ay, ko lang. based on Hindi, experience na sir. naman. Naalala ko lang po, nabanggit po since binabanggit po na maging proud sa iyong asawa, since may mga Facebook account naman po kayo, yung mga couples o married natin dito na mga members, ini-encourage po, narinig ko po yun na, i-profile ninyo, kayong dalawa mag-asawa. Pero check ko ngayon Maging sa akin. proud- Ano maging profile picture ko dito? Sabi yan ni Pastor. Yes, naalala ko nabanggit ni Tagal ko Pastor na din yun na nagpapalit eh. may asawa ka, maging proud ka na, i-profile picture mo, huwag yung ikaw solo ka. I-profile mo mag-asawa kayo, at ganoon din po. Yeah, Naalala ko po yun sa Naalala nabanggit ko noon yun. that time. Kaya yun nga po, sa pagiging proud, yun nga, ayon kay Sir Roy, pinapakilala niya. Ganon din naman po sa social media, pinapakilala mo na ito po yung asawa mo, ito yung iyong partner, ayan po. At Pati din ba sa'yo, Mama? kaya nga po, solo po yung picture ko, sir. Ministry. solo Opo, ministry. Yung pinaflex niya lang muna is yung parents niya. Ministry Yun, profile, ministry. sir. At ganun din, speaking of that, sir, merong Very good. tanong po dito. Sabi po ni Ma'am Arlene Serondo Prejoles, what if po, sir, kaya may trust issues kasi may history na si Mrs./Mr. Mas maigi ba na maging open na rin sila sa isa't isa para wala ng question sa utak? Yun. Magandang tanong yan, Mama. Magandang tanong yon kasi may trust issues si Mrs./Mr. Di ba? Okay lang ba na i-open up? In the first place, yung sagot sa trust, pag wala, may trust issue, ibig sabihin may distrust ka na. Di ba? Nawala ka ng tiwala. Anong sagot doon? Magkaroon ka ng tiwala. Yun. Huwag Good. mong balikan yung kawalan ng tiwala. Kasi ito yung pinag-usapan natin sa mga previous episode na kinikimkim mo, inaalagaan mo, yung hurt mo, yung distrust mo, ayaw mo i-let go. Lalaki yan. Yung pusa nga, yung halaman nga, yung mga plantita, alam nyo yan eh. Pag dinidiligan mo yung halaman, lalaki yan, nalagaan mo eh. Yung distrust, yung sama ng loob, yung hurt, yung pain, if you won't let go, you won't forgive, you won't forget, hanggat kinikimkim mo yan, lalaki yan. And time will come before you know it, hindi mo makontrol, lalabas na lang yan. And ikaw ang masisira dyan. Kung may trust issues, trust God. Kung tapos na yon, tapos na yon. Good. Kung tapos na, Tapos tapos na na. Tapos na yon. Baka ikaw lang bumabalik. Ayun, pasispas. Yun. Ay baka siya ay naka-move on na. Uy, Di ba? Baka nakalimutan na niya. Tapos pinapaalala mo lang. yun. Huwag nang alalahanin. Move Pero on na. for more, sis, kung may mga mas malalim pa na issues about that, maganda i-take up nyo kay pastor. Pasyalan mo sa office siya. Magpa-counsel ka. Kung mas malalim pa ang nakikita mong yung kailangan mong tulong, I believe si pastor makakabigay ng sagot doon. Siguro pag dumating na sa point na napag-usapan naman po nila, sinubukan po ni Mrs. na may makipag-reach out kay Mr. para maklarify yung specific problem na yon. Maganda po yun no? Kasi minsan kasi mali yung assumption natin, no, na kung saan pag mali ang naging assumption, nagiging cause ng problema o pag-aaway, no? Na kung saan minsan tumatagal at dahil hindi na susolusyonan dahil hindi na pag-uusapan. Pero pag dumating naman po kayo sa point na napag-usapan naman po ninyo at pero yung kinakausap po ninyo is parang ayaw po kayong kausapin, yun na yung pagkakataon huya. Yeah. Na- Kung napag-usapan nyo naman and you still believe na kailangan pa rin talaga ng ng biblical counsel, I suggest, I recommend sis na kausapin nyo si pastor doon. Ayun, speaking po, nanonood po sa atin si Pastor Hill Lorena. Amen, sir. Good At evening po, Pastor Hill, sir. Nag-comment po siya, usapang may pamilya na to. Ayun. Yun, Good evening yun, po, yun. Pastor Hill. Kuya Hello sir, po. good evening sir. And kasama din po niya, sir, nanood ang aking mista, si Sir Mike Dumenden. Yun, Hi, Sir Mike. Hello po. yun. Kaya importante talaga, Brother Tony, kung ibabalik ko lamang sa social media, tsaka sa cellphone, kami ni Sister Christy, if I may use that as an example, wala kaming agreement, wala kaming pinag-usapan noon. Hindi kami nilagay ng boundaries. But because of respect sa bawat isa, hindi kami tumatawid. Yun. Ayoko naman kasi na umabot sa punto na ako mismo magdududa sa kanya. Or siya magdududa sa akin.
Free naman kami magtanong sa bawat isa. But, kung ano ang sa kanya yon. Ano sa akin, sa akin. She may check it, but she does not. I may check her phone, but I do not. Yun. Sister Ara. Ayun po, ang ganda po ng comment ni Pastor. Kaya nga po, habang single pa, ay maging honest na. O kaya naman, sanayin na maging honest. Yun. Thank you po, Pastor. Alam mo, ako'y nagpapasalamat na yung katuruan yan, Brother Tony, about cellphone usage, narinig ko na yan kay Pastor bago ako kinasal. Na ang cellphone ng husband ay sa husband, ang cellphone ng wife ay sa wife. Extension nun, ang social media account. Bago kami kinasal, hindi ko pa namin si Sister Christy, ay naririnig ko na yan kay Pastor Hill. So we were able to practice it, doon kami nag-asawa na. And I thank God, sapagkat it's a very healthy relationship na may nagre-respetuan kayo. You're honest, and you respect her. And she respects me. Maganda po yun, Huya, no? Kaya mga kapatid, bilang isang young people na nakikinig po ngayon pong gabi, yung may nagtanong po kanina na naging issue dahil meron silang may naging issue na sila po ay merong distrust sa bawat isa. Alam niyo po mga kapatid, sa mga young people po natin ngayon, nasa advantageous position kayo eh. Na ngayon pa lamang po, marami kayong pagkakataon to fix or to check yourselves regarding po on this kind of issues, of this kind of topic regarding po sa honesty and respect. No? Kaya mga kapatid, no, sa totoo lamang po, no, ang problema po natin being dishonest, nagsimula po yan sa simpleng bagay na nakasanayan po ninyo. Ano man ang iniisip po ninyo at ano man na ginagawa po natin ngayon, pero nakikita po natin na hindi tayo nagiging tapat o hindi po tayo nagiging totoo, alam niyo po, sa isang bagay po lang yan na maliit, kung ikaw po ay dishonest, sigurado magiging dishonest ka rin sa iba pong mga bagay. No? Kaya napakaganda po mga kapatid, no, na bilang isang young people, ngayon pa lang, we must better check ourselves regarding po sa ating pong ipinapakita, ang ating pong mga habits, no, kung paano tayo mananalita, di ba? Kaya mga kapatid, no, dito pa lamang po matetest na natin kung ano na po yung yung quality natin, being honest or being respectful sa bawat mga tao. Kaya sa mga young people po dito, no, anuman ang inaalagaan ninyo o pinakatatago-tago po ninyo, ngayon, na hindi man yan nare-reveal po sa ngayon, alam nyo po, napakahirap pag ang Diyos po ang magre-reveal po niyan, sa totoo lang. No? Pag ang Diyos ang nag-reveal, sigurado po, hindi po natin yun magugustuhan. Kaya mga kapatid, ngayon pa lamang po, hindi pa dumadating sa point ng ating pong buhay na hindi pa kayo binibigyan ng pagkakataon na i-correct ho kayo or parang binibigyan pa kayong pagkakataon ng Panginoon. O sige anak, baka iyan pang paraan para matuto ka. Pero pag dumating na sa point na ito, tuturuan na kita, sigurado kapatid, hindi tayo matutuwa. No? Kaya mga kapatid, sa mga young people po natin ngayon, we must better check ourselves, our habits, our attitude. No, hindi man tayo nung mga example po natin na ginagawa po sa ngayon dito is more on issues or topic regarding po sa may asawa na. Pero napakaganda po na ma-check din po natin habang young people po tayo. Regarding po sa inyong pamilya, honest ba kayo ngayon? O maaari ngayon mga maliliit na bagay na hindi natin ipinapakita, ayaw ninyo ipaalam. Bakit? Kasi alam nyo na at the very beginning, di ba, pag meron tayong tinatago, nagiging dishonest tayo sa mga parents natin. Yun. Di ba? Tama po, no? Kaya, isa po yan. Sa pamilya pa lamang po, sa loob po ng ating pong pamilya, pag tayo po ay dishonest, problema na po yan. Kaya ngayon pa lamang po, dapat i-correct na po natin yan. Ganon din sa ating pong pagtatrabaho. No? Pag tayo po ay niloloko natin yung boss natin, niloloko natin yung trabaho natin, marami tayong sinasabi pero hindi naman po totoo. Alam nyo, napakahirap po niyan. Napakahirap po na labanan o depensa niyo pong sarili kung at the very beginning pa lang, alam mo, nagsisinungaling ka. Yun. No, ikaw pa rin ang masasaktan at the very end. Kaya mga kapatid, no, kaya napakagandang reminder po ito na maging honest po tayo at maging respectful po tayo bilang young people pa lang. Huya, sir. Alam mo ba dito, maganda yung sinabi ni Pastor na itong usapan na ito ay within the context of marriage. In like manner, honesty and respect ay tinalakay natin muna within the context of marriage. But
napaka-importante sa mga young people na sumusubaybay ngayon na makinig na sila para ngayon pa lamang, binata ka pa at dalaga ka pa, ay makokorek mo na or alam mo na ang dapat mong gawin para pag ikaw ay nag-asawa, hindi ka naaabot sa punto ng ganon. Sabi rito ng isa nag-comment, sabi niya, parang mag-asawa po yung topic, sir. Pero nakikinig naman po ako kahit wala na siyang asawa. Totoo yan. Kasi, alam mo, malaking tulong ka, taga-subaybay, yung nag-comment ng ganito, sapagkat I believe may matutulungan ka sa mga naririnig mo rito. Maaring, kaya sinasabi ko, Brother Tony, sa mga tauhan ko sa Navy na nagpapa-counsel, sinasabi ko na makinig ka at huwag kang bumitaw, gawin mo ang tama, sapagkat time will come, people will approach you and you will be able to give them the right advice. Sapagkat ikaw mismo nakapakinig ng tamang advice at in-apply mo. So, importante na yung mga kabataan ngayon ay makikinig at makikita nila. Dapat pala pag tayo ay nag-asawa, ay ganun ang gagawin natin. Yes, sir. And Amen. Very Sir good. Roy, dagdagan ko lang yan, lalo na sa ating mga kabataan ngayon, ma-check na nila paano nila ginagamit yung time. Dahil kung ngayong single pa yan, mahilig na sa social media, mag-check yan, Yes, ano kaya ang ma'am. bagong post nitong Correct. pinag-pray ko? Or naririnig ko kasi na siya yung pinag-pray. O ano ba yung Ay. mga post nagla-like ba? Yung Totoo ba, Ma'am Sai? Totoo ba yun? naghahanap? Oo. So, Sana all. kanina, yung mga nabanggit po namin dito na more on about siya sa pag mag-asawa na, but ang implication nito ngayon sa inyong mga singles pa, na ma-check nyo na ano ba yung attitude ko towards social media sa ngayon. Nag-check ba ako doon sa mga friends ko kung sino yung mga friends din niya, lalo na kapag meron kayong kagalit, hindi Yun, gusto, nakasanayan hindi ko niyang gusto ganun, no? yun. Nakasanayan na. So kung nakasanayan na, yun na yung sinabi ni Sir Tony na habit ngayon, anong ma-expect natin? Yeah. Kapag yan na Dadalhin ang niya. nag-asawa, dadalhin lang yan. Yeah. Oh, kaya yung sabi din ni Pastor Hill kaninang maging honest na or sanayin na. Dahil kung ngayon pa lang, lalo na sa mga ladies, kung cover up palagi yung action nyo, yung kilos nyo, na iba yung kilos pag maraming nakatingin at iba kapag mag-isa na, anong i-expect kapag yan ay nag-asawa na? So, wala yung honesty na magugulat na lang yung lahat. Hindi ito, or ang worst nito, yung sabi ni Sir Tony, i-reveal bago pa na ito talaga yan. O, doble cara pala. O, kaya yun yung dapat maiwasan. Kaya I hope ang program na to makatulong lalo na sa ating mga kabataan na maging honest and yung respect the lives of other people. Yung pag ano natin sa social media na nag-check ka, ano yung mga updates Nagiging niyan. investigador, single pa lang Oo, yan. maging marites yan Kaya pag may pala, no? asawa na. Grabe pa kasabi ni Sai, talagang di na. Kaya mama, Yeah. naging Sa akin naman, sir, yun Ayan, nga, yun, bilang, based on experience. Oh. bilang dito po sa isang full-time po, mahalaga rin po sa amin talaga na ma-check namin yung honesty namin pagdating po sa pagsuko namin ng buhay sa Panginoon. Great. Since nandito po Amen. kami sa loob bilang isang team preparation, hinahanda, kaya nga po team, hinahanda kami para po doon sa buhay, pagpapamilya. Kagaya ng sinabi ni Ma'am Rona kanina, kung hindi kami honest, even sa time po, kaya nga po full-time, dapat po yung time namin, ginagamit po namin full para Tama, sa galing na, no? Panginoon. Dapat Ang full. ngayon po, i-check ko po aking sarili at ang mga kapwa ko rin po full-time na kami ba ganun po ba kami? Ginagamit po ba namin talaga ng fully yung aming time para sa Panginoon? Na with that, preparation po yun na pag dumating na kami Tama, doon sa punto galing. ng Amen. pag-aasawa, kami talaga ay, kaya maaring siguro sir na ang iba kadalasan na hindi binibigay ng Panginoon pa yung gusto mo o hinihiling mo sa Panginoon dahil ikaw hindi ka pa honest sa sarili mo. Yun. Part-time Hindi ka pa lang honest- nabibigay Opo, mo. hindi pa full yung binibigay mong trust o honesty sa Panginoon. Kaya with that po, kaya nga sabi ko napakaganda ng programa na ito na kami po, personally, check po namin yung aming sarili, yung honesty po namin pagdating po sa Panginoon. Binibigay po namin fully yung time po namin sa Panginoon. Ayun po, kasama Amen. po natin ngayong gabi po si Pastor Hill. Amen. Pastor Hill, sir. Hello po, Good evening, sir. po, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Magandang gabi sa inyo lahat. Maganda yung topic at kinakailangan lamang na maging maliwanag ito sa young people. At maraming salamat naman na napapag-usapan na yung mga may asawa. Kailangan din naman yan ng mga mag-asawa. Pero higit sa lahat, ang concern natin ngayon ay yung
mga young people. No? At ang pinakamaganda, gusto ko lamang liwanagin na sa church natin ay matagal na natin, katulad nga sabi ni Brother Roy, matagal nang naririnig yung issue na ganyan, lalong-lalo na sa social media. Pero gusto ko lamang liwanagin, mga kapatid, na ang social media ay walang kinalaman sa honesty and dishonesty. Ang social media ay revelation ng dishonesty at saka honesty. Alright? In other words, maraming nare-reveal sa social media, ginagamit na pangtakip, ginagamit na panglantad, pang-expose ng dishonesty, ginagamit naman na pang-cover ng dishonesty. Alright? So, karamihan ganun ang paggamit at ginagamit din na panghigante. Mga ganun ba? Or paninirang puri. Mga ganun. But, ang issue is honesty. Okay? Ang issue is paano ang isang kabataan ay magiging honest o paano niya sasanayin ang kanyang sarili sa pagiging honest. I think ang nagiging problema natin dito is yung katulad ng tinuturo ko every Sunday night na patungkol sa attitude. The attitude of superiority and the attitude of inferiority. Okay? Na maraming mga tao na tinatakpan niya ang kanyang inferiority, ang hindi niya alam, nagiging dishonest na siya. So hindi niya na hinaharap yung totoong siya. You see? Kaya, yung bihira, yung taong naglalantad ng tunay na siya, kasama na ng kanyang kahinaan. Kaya ang kailangan lamang ngayon, ang maraming makasanayan ng maraming young people ay mag-depend sa Diyos. Kaya tayo nagiging dishonest kasi nagdi-depend tayo sa ating sarili and we are trying to overcome our weaknesses. You see? And because we're trying to overcome our weaknesses, yan yung gagawa na tayo ng mga cover-up, yan na yung gagawa. Let's say, kaya nga sabi ko sa inyo, minsan ang mukha, i-develop na hindi pa, yung bang ayaw tanggapin yung sarili nila. You see? So, at maliban dyan, magsasalita na nang hindi talaga sila naman yun. You see? At magpapakita ng ugali niya na hindi naman siya yun. You see? Bakit? May tinatakpan. Bakit hindi mo sa halip na magtakip ka? Bakit hindi mo aminin sa harapan ng Diyos na ikaw ay nilikha ng Diyos na ganyang klaseng kalagayan mo? Ngayon, humingi ka ng kapangyarihan sa Diyos, power to overcome your weaknesses and to develop your weak point. You see, lahat po tayo may mga weak points. Ngayon, ang problema nga lang, hindi natin nilalantad yung weak points natin. Sa halip, tinatakpan natin or tinatakpan natin ng kahinaan ng iba. Anong ginagawa ng pagtakip sa pamamagitan ng paggamit ng kahinaan ng iba? Magaling tayong magduro ng weaknesses ng iba para hindi mahalata yung weaknesses natin. Check. You see? So yan ang matinding problema. Kaya ang nangyayari ngayon, yung practices na ito hanggang sa pag-aasawa nadadala ng maraming tao, ng maraming individuals. Nadadala ng lalaki, nadadala ng babae. Bakit? Kaya nga, pag mag-asawa na, ano nangyayari? Duruan. Nagduduruan na. So, dinuduro natin, ginagamit natin yung weakness ng iba para matakpan yung weakness natin. And mag-assume tayo na we are stronger than others. But the fact na ginagamit mo yung weakness ng iba para matakpan yung weakness mo, ikaw ay mas weaker kaysa doon sa dinuduro mo. Amen. Maliwanag? So yan ang dapat makasanayan. Ang dapat ngayon makita ng maraming mga young people na bago kayo mag-asawa, aminin natin sa harapan ng Diyos. Yan ang sinasabi ko lagi every Sunday night.
aminin mo. Ganyan ka nilikha ng Diyos, alright. You can develop it by the grace of God. Do not continue by depending on you on your power or sa sarili mong ability, ganon. Wag kang magpatuloy sa ganon na nakadepend ka. Kanina, kagabi, yan ang mensahe ko rito. Kaya sabi ng Panginoon, ano sabi sa Hebrews, okay? Wag kang mag-depend ka sa grace ng Diyos or else you will fall into your own instability. You see? To your own, ang ginamit na verse, ang ginamit na word ng King James na ginagamit natin is steadfastness. Okay? Which really means na patungkol sa ating sariling stability. If you constantly depend on your stability, ang kababagsakan mo talaga, cover ka ng cover, na mag-a-assume ka na you are always stronger and better than others. Okay? Amen. So, yan ang nagiging problema. Ngayon, ginagamit ang media para sabihin na siya ay may stronger, mas maganda siya, mas guwapo siya, mas matalino siya. So, para makuveran lang yung kahinaan niya. So hanggat hindi natin inaamin yung tunay na tayo at nagdidepend tayo totally sa Diyos, talagang hindi tayo magiging honest. Amen. You see? Amen. And as long as we are dishonest, we are not secured. Walang dishonest na secured. Only the honest person is secured. Amen, sir. Amen. Okay? Kaya nga, mahirap magkaroon, mag-gain ng respect out from your dishonesty. For example, kaya ka nagkakaroon ng maraming kaibigan sapagkat naninira ka ng ibang mga tao. Yun. Grabe. Yeah? Maraming ganun eh. Maraming mag-i-expose sa media ng mga kasama ng ibang tao para makaipon siya ng maraming kaibigan. That is not of God. That is not of God. Amen. Ang sa Diyos, aminin mo na maging ikaw ay wika. Ngayon, ang pinakamaganda, sabi ng Biblia, sabi ni Solomon, it is love that covers the multitudes of sin. Amen. Amen. Okay? So kaya dapat makita natin, yung foundation, mga kapatid, ng honest and respect, walang iba kundi yung total na pagtitiwala sa power ng Diyos and not in our own Amen, steadfastness. sir. Amen. Not in our own stability. As long as na sinasabi mong kaya mo, you are dishonest. You see? Yes, sir. Narinig ko na yan kay Pedro. Yun. Yun. Good. Tama, sir. Tama, sir. Marami na akong napakinggan na ganyan. Pedro, See? Kaya hindi na dapat tayo lumagay sa ganun. Kaya sabi ko, habang bata pa tayo, habang binata at dalaga pa, sanayin na ang sarili. You see, sabi ko nga, bagamat walang perpekto, hindi man tayo perpekto, pero ang pinakamaganda, hindi tayo hipokrito. Amen. 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 Ganun yan. Maraming salamat, sir. So, yan ang dapat natin titignan, mga kapatid. At bago, alam nyo, malayo na tayo pag nakarating na tayo sa usapang may asawa, kasi kaya nagkaroon ng kaguluhan doon sa buhay may asawa, nadala yung buhay noong binata't dalaga pa. That's right, sir. Check. Correct, Simple. sir. Alright? So Sir. sana nakatulong, mga kapatid, yung karagdagan na yon. At naway, habang ngayon pa, bata pa, harapin na ikaw ay weak, huwag kang mahiya sa iyong weaknesses, huwag kang mapahiya, kung ikaw man ay mapapahiya, bunga ng iyong kahinaan, bunga ng iyong kakulangan sa experience, huwag kang mahihiya, magbabago rin yan. At yung mga nag-accusers, lahat ng mga taong tumatawa sa iyong kahinaan, hindi lalakas yun. Ikaw ang lalakas na nagsusumikap na harapin ang kahiyan, pero ayaw mong pumirme sa kahiyan. Amen. Amen. Amen, sir. Sir, maraming salamat, sir. Pastor Hill, sir. Thank you very much, sir. Yes, sir. Sa mga taga-subaybay Pagpatuloy natin ang programang ito at ako'y niniwala maraming matutulungan. Amen, sir. Yes, sir. Thank po. Sa mga taga-subaybay natin ngayong gabi, si Pastor Hill right now ay nasa Tarlac. Kasama niya sa kanyang likuran si Brother Janiel. Brother Janiel, Yun. good evening. At si... Nakabihis na yan, Brad. Nakabihis na yan. Pero kanina, mga construction boy yan. Yun.
Yeah, katatapos lang namin magbuhos doon sa kabilang port, you know. At eto ngayon, tumila yung ulan, kasagsagan ng malakas na ulan. Grabe yung ulan dito, kapatid. At pero ngayon, okay na. At nagpiprepare na kami para sa dinner. Amen. Okay, thank you, sir. Si Pastor Michael, Preacher Michael, nasa likuran niya. Si Brother Jenny, kasama ni Pastor. Nasa Tarlac sila sa ating ranch at may ongoing construction project doon ngayon. Sir, thank you very Kagabi much. kagabi pa yan si Geniel dito. Kagabi pa, sir. Kagabi pa. pambira. Testimony yan, sir. Galing din dito si Dang tsaka si Shobe kanina. Yes, sir. Yes, Wow, sir. wow. Amen, sir. Sir, maraming salamat. Thank you very much, sir. Amen. Amen, brad. Thank you. Thank you, Brother Roy, Brother Tony, Cyril, Rona, and Ara. Amen. Thank you po, Pastor you, Hill, sir. sir. Thank you, Ingat po kayo dyan. Pastor. At ganoon din pala sa Interpreter po. Interpreter, sir. Sign language interpreter. Amen. Amen, sir. Amen. Jamaican. Yun, pambihira. Okay, Brother Tony. So, to wrap it up, Brother Tony, pinag-usapan natin ngayong gabi, honesty and respect, and sa buhay mag-asawa, and para rin sa mga young people, social media, accounts, and cellphones. Dapat may respeto tayo dyan. Distinction sa husband and sa wife. Amen. Amen. Napakaganda po yung sinabi ni Pastor Hill kanina na above anything else, maging honest lang tayo sa Diyos. Wala tayong magiging issue regarding honesty sa ibang tao. Sa Diyos lang muna. Pambihira, napakaganda nun, no? Kaya mga kapatid, napakaganda po itong usapin regarding po sa honesty and respect. And prayerfully, pinagpala po ang bawat isa po sa ating po napakinggan ngayon pong gabi. Alright? Once again, salamat po kay Pastor Hill. Ingat po kayo sa pag-uwi. We are praying for you po, Pastor. Yes. Shoutout po muna tayo. Okay, shout out sa mga Thank you. Thank you, sir. Rovi Jane Cabras, Danica Kaday of Bukidnon. Mayong gabi diha, Mayong Sister gabi. Danica. Carmela de Guzman, John Bustillo. John, shout out to you. Ricard Novem, Joshua Meliton, Jonard Labustro, Chris Vils, Annalie Balaba, Lana Silya, Jane Bilangon, Tony Claro, and Marnie Pakapak. Ayun, at ang viewers po natin ay umabot tayo Wow. Ayun, 118 viewers. Kasama rin po natin si Preacher Ian Juarez, si Preacher Marvin Fernandez, Preacher, Sir Marvin. Romer Marciano, si Pastor Nolly Advincola, Pastor Louis de la Cruz, Preacher Mike Dumenden, at ganoon din po si Ma'am Radaline Hello po, Salmasan, Ma'am at si Ma'am Radaline. Tess de la Cruz. Hi, Ma'am Tess. At syempre, sir, kasama, yung picture din po yung ating Ayun, habang Pakita inaantay. natin yung mga Oo, pictures ng Team Prep. Yes. Kaya habang- habang Maya-maya daw. inaayos. Pinaprepare yan. Iyon. Pinaprepare pa. Thank you po sa mga nag-watch po sa atin. Hanggang ngayon po, meron pa rin po tayong 130 na. Thank you po, Pastor Hill, sa reminder po. Napakagandang Yes po. mensahe. Ayan. Alright. Andun yung leader namin. Ang gwapo. Oo nga, pambihira. Nakakabilib to si Team Brother patient. Geniel. Ay, Well, ay. anyway po, no, napakaganda po nito mga kapatid, no, na ating pong naging topic regarding po honesty and disrespect, or respect. Pakita po natin sa screen yung mga pictures po ng Team Prep, no? Yung una pong picture po dyan ay ang Team Fearless. Yun. No, ipakita natin, no? Yan, Yan, okay. Team Fearless. Ayan na, tingin ko, final na yan eh. Ayan na, ayan na. 1, 2, and... 3. Ayun, habang inaantay natin, Yun! sir. Ayun, meron na. Shout out po sa Team Purposeful. Yun. Sa panguna po yan ni Sir Ponching, sir. Amen. Great to Yes. see you. And of course, shout out din kay Brother Dave, sir. Great to see you ngayon pong gabi. I hope you're doing well na po, no? Ano ba yan? Ano na ba? Yan. Ano ba Okay, yan. nangyari? Yon yung Team Fearless. Yun. Sa pong ano po yan, nung gwapong leader. Yes, nandito. No? Si Sir Emilio Daev. Last week ba yun? Last pa week yun, pa yun. sir. Ano ba yan? Sir, habang inaantay natin, may shoutout lang po ako si Sir Tony Claro at si Ma'am Marnie Pakapak. Ayun, Ayan, maraming hello maraming Yes, po. si salamat Pao din, ang ating viewers sa Japan. Pao, Hi, ingat ka Pao. dyan. Ayan. At napaganda ating natutunan ngayon. Dapat palang habang... Ano yung natutunan mo, Ma'am Sai? Sige nga. Siyempre dapat... Hindi ka na maging investigador. Oo. Tama ba? Wag na. Ngayong single, wag kang gaano sa social media. Ituon mo sa social media, pero yung sa gawain, sa area. Diba? Tama. Church program. Yan ang panoorin natin at mag-involve tayo doon sa mga church activities at lalong-lalo na doon sa mga area programs. Kaya sabi nga ni Pastor, yung social media,
Yoko okay na. ang social media. Kaso pag dishonest ka at wala kang respeto, ayun, kung ano-ano na magiging ano ka na, detective. At kung ano-ano na makikita mo, mapupulhit na yung mind mo ng negativity. Totoo yan, oo. Palagi na lang Ayun. masama iisipin mo talaga Oo, yun. like ka na lang, nagkakaroon ka na ng trust issue. Kaya pa nag-asawa ka, ayun na, nagkakaroon na ng trust issue. Kaya Ngayon pong ngayon gabi, pa lang- yan po ang natutunan po ni Ma'am Sai. Sigurado, hindi na po siya magiging investigador. Ayun. Amen. Maraming. Well, Ma'am Ara, ikaw na kasi ba mamaya na naman. Hindi, ayun po. Maganda po yung pinaalala po sa atin ng ating mahal na pastor na tayo po habang nasa kabataan stage, young people stage, especially sa team preparation, na matutunan na po natin na maging honest po. Maging honest at practicein na po natin yan kasi yun na yung magiging buhay natin. Yun na yung magiging Tama, someday pag nagkaroon po pambihira. tayo ng file, maging honest po. Sabi ko nga nung mga nakaraan, masaya po yung maging honest ka. Napakaganda po na maging honest tayo sa lahat, sa mga kasamahan natin. At the same time na merong respeto tayo sa isa't isa. So yun lamang po, maraming salamat po and magkita-kita po tayo next week dito sa ating programang Team Preparation. Amen. Maraming salamat, Ma'am Ara. Ang nakita ko kanina, sinabi ni Ma'am Ara, natutunan niya, pag magbibigay ka ng oras, dapat full-time. Kaya mga kapatid, no, sigurado, full-time din ang ibibigay sa inyo ni Ma'am Ara. Anyway, sige nga, Ma'am Rona, kayo naman po. Ayun, napakaganda yung ibinahagi ni Pastor Hill sa atin ngayon na yung pagiging honest natin na transparency. Oh, Amen. hindi mo tatakpan yung kahinaan mo. And it's one way of Great, ma'am. respecting Amen. yourself above all, respecting God. Dahil sa sarili mo, natanggap mo sino at ano ka. At andun Amen. yung dependence mo sa Panginoon na ma-overcome ano man yung weaknesses natin, inferiorities natin, na maging sanhi para maging superior tayo sa iba. Just to cover up. Kaya dishonesty ang kalalabasan. At ang sabi nga po ni Pastor, hindi secured ang sino man na dishonest. Only yung mga honest. Kaya young people, kung gusto nyong secured, kayo ngayon na naghahanda pa lang, be honest. Amen. Good. Kung gusto niyo pong maging secured, maghanap ng honest. Wow. Amen. Amen. Honest. Alright, who is sir? Shout out to you, Bojong Bautista, Len Regalado, at mga kasamahan ko sa Philippine TV. Kimchi Amore, shout out to you. And of course, Sister Christy, I love you to the max. Special shout out to you. Brother Tony. Ayan, at Sir Roy, babalikan natin yung mga photos. Ayan na. Ano ba yan? Yung mga pictures. Ayun. Eto Salamat na. naman. Totoo At na. ang unang picture ay ang Team Purposeful. Siyempre, andyan si Sir Ponchi nga kanilang Honest na leader. siya, honest na siya. Honest Honest na siya. na siya, At honest. siyempre, ang Team Patient, ang leader namin ay si Sir Jingil, na ngayon ay kasama ni Pastor Nasa Ramos. At next photo natin ay ang Team Fearless. Ayun. Ayan, si Sir Emil, ang leader nila dyan. O, di ba? Ang dami nila. Dami. At Wow, syempre, good. yes, ang Team Steadfast naman, ayan na po sila. Good evening po, Sir Ruel, sa kanilang leader at sa inyong mga kasamahan. Marami pong salamat. Amen, amen. I hope and I pray na ang bawat isa po sa atin ay pinagpala and we are looking forward next Friday. Yun. Ay magkita-kita po tayo sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. See you next episode. Pag nag-ano, pag nag Fellowship with one another.